Hello guys! Merong isang kaibigan mula sa internet na nagpadala sa atin ng isang entry level na drone. Madalas kasi sa comment section may mga nagko-comment na paki-review mo naman ng ganito, ng ganyan. So, ito na yung pagkakataon natin na makapag-review ng ganitong klase ng drone. Ang pangalan pala ng ating drone ay Potensic Atom. Para malaman nyo yung presyo, maglalagay ako ng link sa description ng video na ito. Hindi ko pwedeng sabihin yung presyo dito kasi madalas yung presyo nagbabago. So, yung video ko magiging or wala siya sa panahon kapag mali yung sinabi kong presyo. So, ano-ano ba mga features nitong Potensic Atom? Ay meron na siyang 3-axis gimbal. Kahit malikot yung drone ay maganda yung level ng camera. At meron siyang Sony CMOS sensor. Kaya niyang mag-capture ng 4K resolution at 30 frames per second sa video. At meron siyang 12 megapixel photo. Meron siyang intelligent visual tracking. Nakakapag-active track din siya. Meron siyang GPS positioning. Home point refreshed. Tapos ultralight, less than 249 grams. Meron siyang 32 minutes flight time. Meron siyang level 5 wind resistance. Meron siyang mga quick shots. Nakalagay pull away, rocket, circle, spiral, at saka boomerang. Okay. Meron siyang digital zoom. Meron siyang interval timer shooting mode. Parang time-lapse. Meron siyang time-lapse. Meron siyang magandang bag. Para siyang nylon, hindi siya leather. Okay, buksan na natin. Battery. Ito, ang battery nito ay 3. Bawat isang battery, meron siyang Type-C dito. Pwede mo siyang i-charge ng siya lang. Pero meron siyang charging case din na sabay-sabay silang nag-charge. So, full charge silang 3. Ito yung kanyang controller. So, yan. Meron siyang antena. Ito yung antena niya. Yan, nagaganyan yung kanyang antena. Okay, ang gara ng antena medyo baluktot. Tapos, meron din siyang controller sticks dito sa ilalim. Dali natin. Tapos, ito yung isa. Ganyan siya. Nahihila siya para ilagay yung cellphone. Ganyan siya. Ayan, nahihila siya. Teka, meron siyang data cable. Ito. So, dito mo siya lalagay. Then, lalagay mo siya rito. Then, hihilahin. So, parang lumaki yung controller, ano? At saka, yan. Okay, so, nakadesign siya sa cellphone. Ito yung power switch niya. Ito yung return to home. Ito yung left joystick and right joystick. Sa ilalim, wala siya mga pindutan. Dito sa ibabaw, meron siya record button ng video. And then, ito yung tilt ng camera. And then sa kabila, ito yung shutter button ng camera. Okay, yun lang. Very minimal ang kanyang controls. So, ang dami niya accessories na kasama sa propellers. 1, 2, 3, 4. Data cable, charging cables. So, may mga kasama siya mga screws and then screwdriver in case na magpapalit ng propeller. Meron siya mga extra. Yan. And then, ito nga pala yung drone. Bago natin makalimutan. Pinakamahalaga sa lahat yung drone. So, familiar ano ang itsura niya. Pero, yan. Tingnan natin tali. Meron siyang tali. Meron siyang parang garter. Meron siyang gimbal holder. Alisin natin to. Okay. At meron siyang maliit na camera na may nakasulat na 4K f2.2. So, yan yung kanyang camera. Meron siya nakalagay dito sa ibabaw na Potensic. Baka kasi mapagkamalan yung ibang drone to eh. Dito yung battery slot niya. Diyan nilalagay yung battery. Ang pagbukas sa kanya, ganyan. And then, ganyan. Okay, so walang tinitwist na arm. Puro ina-unfold lang na ano, yan. Ganyan siya buksan. Ang battery, kuha tayo ng isang battery. Yan. Ganito siya ilalagay. And then, yan. Okay. So, may mga nakasulat dito. Charge to activate the smart battery before using for the first time. Tapos, may mga nakasulat din dito sa gilid. Meron siyang mga daanan ng hangin para hindi siya mag-init. Okay, yan. So, yan ang kanya itsura. Ano kaya ito? LiDAR. Hindi ko alam. Okay. So, anyway, papaandarin natin siya, tetesting natin kung ano yung kanyang kuha. Ngayon, dito nga pala nilalagay yung memory card bago ako makalimutan. Meron siya dito. Tanggal natin to. Yan, meron siya ditong
Ayan, ang kanyang card, SD card slot. Diyan nilalagay. Okay, to ilaw to. Yan, bumababa ito pagka ibig sabihin nakalock na siya. Okay, so ngayon ay ipa-power on na natin. Sarado ko muna yung bag. Itong bag niya, pwede itong pag ibinuwal mo siya, pwede na siyang landing pads pero ang liit. Para ma-power on mo siya, pipindutin mo yung power switch ng matagal. So hold lang. Yun. So ibig sabihin, naka-power on na siya. Then tumunog na yung cellphone. Then buksan natin yung app. Ang app nga pala rito ay Potensic app. Ayan. So naka-screen recorder na tayo. Naka-portrait siya. Pero mamaya magla-landscape na yan. Okay. So power on na natin ang ating drone. Si Atom. I-power on natin si Atom. One short and one long. Okay, ganda na tunog niya. Yun ang kanyang sound. Ayun, nakalagay ay enter device. So, click natin yung enter device. Yun. Connected, sabi niya. No GPS. Take off with caution. Meron siyang maps. Dito siya nakapwesto. Hindi siya na-move. Pag kinlik mo to, yun, lumalaki din yung maps. Tinuturo kung nasaan tayo ngayon. Okay. So, very familiar na yung kanyang itsura ng kanyang app. Ang pwesto dito nakalagay distance and height. May meters per second na speed. Ito yung record niya. So, yan ang preview. Okay, may mga video na dyan na kuha ko. Okay, ito naman isa. Quick shots. So, ito yung quick shots. And then, ito yung shutter button. Meron siyang zoom. Tingnan na natin. Ayun ang kanyang zoom. Kasi wala siyang dedicated button for zoom. So, ang zoom niya ay ganun lang. 1x and then 2x. Okay, ito yung 4K 30. Yan, dyan minimitot. Pwede ka mag 1080. Okay. So, 1080, nag-blur. Ayun, pwedeng 1080 and then pwedeng 4K. Ito yung exposure value niya. So, naka 0.0 tayo. And then, ito yung time remaining. Ito yung GPS. Signal, satellite signal, gimbal, ito yung remote controller na signal, saka yung battery. Okay, connected. Pag minute sa kanan, nagsuswitch siya sa photo. Naka-photo siya ngayon. Pagka pindutin sa kaliwa, magsuswitch siya sa video. Okay, so very familiar ang controls, hindi mahirap gamitin. Okay. Ano lagay? Compass requires calibration. Ayun. So, i-calibrate natin yung compass. Compass calibration. Horizontal calibration. Yon, horizontal calibration. And then, vertical calibration. Vertical calibration. Yon. Calibrated successfully. Yon, successfully. So, take off permitted. So, paano to pinay-start? Okay, so medyo mahaba yung daliri ko. Tingnan. Ayun. So, ganun din. And then may sumulat, please check whether the battery buckle pops out correctly. Improper installation of the battery may cause the battery to fall mid-flight. So, yun yung sinasabi kanina, kailangan daw ito. Kailangan nakababa. So, okay naman siya. So, may warning, pingbaan na rin. So, kapag nakita natin dyan, na nakababa siya, i-confirm lang natin. Okay, so take off ulit natin. Ang take off ay ito, naka-corner dito yung tsaka ito ganoon din. So sabay, kailangan sabay ha. Okay, take off natin. Okay, ganyan. Okay, so lumipad na siya. Okay, yung pagpapalipad sa drone na to kaparehas din ng ibang drone. Pag tinulak mo siya, forward ang lipad. Pagka hinila, backward. Then kanan. And tapos etong kaliwang stick, tataas. Then iikot. Ngayon, ito naman para yumuko ang camera. Sa mga ganitong klaseng pinakamagandang lipad ay straight lang, hindi masyado nag-orbit.
Tilt daw natin yung camera. Tingnan natin kung hindi siya malikot. Ito, naka-tilt na siya. Hindi naman siya sagad na sagad. So, yun yung kanyang kuha. Medyo nagkakaroon siya ng konting interference. Alam ko hindi naman to may iwasan sa mga ganitong klaseng drone. Paminsan-minsan talaga ay nagkakaroon siya ng interference. Pero okay lang yan. Mag-orbit nga tayo. Try nating mag-orbit shot. Okay, medyo may konting gaspang sa kanyang control sticks. Pero sanayan lang din yan eh. Kapag nasanay ka rito, mababawasan ba yung kanto? Ang katayang galaw, medyo nagkakaroon ako ng konting kanto kapag nag-orbit ako. Pero okay lang yan. Hindi na siya masama para sa isang beginner drone. Ang ganda niya. Actually, ang ganda na nito para sa isang beginner drone. May pangkukuha mo na to eh. Magagamit mo na to sa shoot eh. Ngayon, tetestingin natin mag-return to home. Ito yung return to home button niya. Pipindutin natin to. Okay. So, yeah. Returning home. The return altitude is 60 meters. Nakalagay ito sa pinakaibabaw ay returning. So, asan yung drone? Ay, bumabalik siya. Ang bilis. Hindi nyo makikita palagi ko sa camera. Pero yan siya. Tingnan natin kung babalik siya rito sa eksaktong kinalalagyan natin. Okay, nasa ibabaw ko na yung drone. Ayun siya, kita ko na siya, nasa ibabaw ko. The drone is landing. You can push the control sticks to adjust the landing position. Pwede mo siyang baguhin. Ako, 3 meters per second yung kanyang pagbaba. Okay, so anything na pwede nating i-adjust. Ayan na siya. Tingnan natin kung gaano siya kalayo. Meron siyang error na 5 meters eh. Actually, yung mga GPS drone, meron tong error na 5 meters. So, expect na pag nag-landing ito, ay maaaring hindi sasakto. Ayan na siya. Tatama siya sa halaman. So, iikot ko siya. And then, yun. Okay. So, nag-landing naman na maayos. Ngayon naman, try tayo ng quick shot. Okay. Ang quick shot ay pull away. Okay. Go. 3, 2, 1, go. Okay. Yan. And then babalik siya. Okay, sunod naman, rocket, select subject, and then go. 3, 2, 1, go. Okay. Yun ang rocket. Gano'n siya kataas. Umabot siya ng 27, 28, 29, 30 meters. Mahigit. Okay. Tagal Tagal na tayo. 32 meters. 32.9. Sunod natin gagawin ay circle. Okay. May preview pa. So, ganyan. So, mataas naman siya. Wala siyang tatama. Itaas pa natin. 3, 2, 1, go. Okay. So, dahan-dahan lang siya mag-circle. Hindi ba siya napapalayo? Okay. So, kapag ginalaw mo siya, humihinto. Ulit-ulit. Okay. So, go. 3, 2, 1, go. So, wala siyang pampabilis, pampabagal. Nako, para siyang tatama sa poste. Ayan na. Okay, hindi naman siya tatama. Pero dito tatama siya. Okay, hindi rin. Hayaan mo natin. So, sakto. Hindi siya tumama. So, kapag nagagawa kayo ng mga ganito, mga automated na features niya, titingnan niyo yung drone baka may tatama. Tapos para hindi siya tumama, pwede nyo cancelin, gagalawin nyo kahit anong part ng stick, mahipapahinto nyo na siya. Okay, next, ang gawin natin ay spiral. So, paikot din to. Umiikot habang umaahon. Choose your target.
So, yan tayo. Okay, go. 3, 2, 1, go. So, ito ay iikot. And then, tataas. Hindi naman nagbabago. Ayun. Umiikot siya, then dahan-dahan tumataas. At medyo lumalayo rin. Parang pansin ko lumalayo rin siya. Okay. Lumalayo ng kaunti. Ang ganda. Tsaka parang nawala ako sa center. Okay, ganyan lang talaga. Medyo nawawala. Pero at least nandun pa rin ako sa frame. Ayan natin siya para matapos niya yung video. Okay, ayos naman. Tapos, hindi na siya babalik. 99, 98, 99%. And then, tapos na niya. Babalik siya. Hindi na siya bumalik. Manual nating pababalikin. Imagine, ano lang to, beginner drone. Pero nakakagawa ng mga ganito. So, okay na rin siya. Ito naman ay boomerang. So, lumalayo and then lumalapit. Okay, so, ilalapit ko ng kaunti. Yan. Okay, hide na natin to. And then, choose your target. And then, go. 3, 2, 1, Boomerang. go. Go. Habang umaatras siya, umaakyat. Dahan-dahan lang yung ginagawa. Kasi, imagine, wala naman siyang obstacle sensors. So, kailangan mo tingnan yung drone para sigurado hindi tatama. Bigla siyang bumilis. Ayan na, malapit ka na sa puno ng kawayan. Malapit ka na sa puno. Okay naman. Layo. Ang layo. Ayan, may truck pa. Ganda. And then, dahan-dahan uli siyang lumalapit sa akin. Ganda, ang ganda ng boomerang. Parang siya yung pinakagusto ko, yung boomerang. Okay, ganda. Okay, ano to isa? Visual. Okay, meron siyang tracking. Sige. Go. Fail. Kailangan mataas. 3, Yan. 2, 1, go. So, pero, hindi naman siya, okay, so, ganun lang siya. Sa habol ba siya? Okay, mahabol. Mayroon din itong sport mode safety. Ayan. And then, punta tayo doon sa malayo. Ang masasabi ko sa drone na to, okay naman siyang gamitin, responsive naman yung drone. Ang isang bagay lang na dapat i-consider dito ay yung signal niya. Yung antenna dapat laging nakatutok sa drone kasi kapag hindi siya nakatutok, unti-unti nagiging pixelated yung picture, yung video feed ng drone sa cellphone. Ang pinakaharapan nitong antenna, itong flat na to, hindi yung pinaka-point ng antenna. Yung pinaka-flat ng antenna, yun ang dapat nakaharap sa drone.